Maayong gabi sa tanan. So ang ato pagatunan karon mahitungod sa the parable of the wheat and tares. So ang Ginoo sa una kapag siya maghatag og mga mensahe, kung asa siya pagtuo siya sa dagat, ang iyang gamiton nga example ang good fish and bad fish, di ba? Pagtuapod siya sa mga pasture o dito sa mga kuan, ang iyang gamiton nga example, halimbawa karnero o kanding. Kini siya sa panahon na nag-study siya, dool sila sa mga kahumayan o naamay wheat dito. Dito sila, so gigamit niya nga example ang wheat and tares. Kaya syempre, dili man na pwede na walay bunglayon. Bisan na to sa imong kaumahan, di ba? Na kay itanom, na mutubo man gyud tong bisan unsaon nimo guna ako magtanom ko kay kuan gyud kanang bisan dago makita nimo. Pero muturok man gyud ang wa nimo gitanom. Ana na siya. So, mo ni iyang gihatag nga parabulo, aton tan-awon kung unsay atong kalabutan aning parabulo. Kung asa ni siya i-apply o apply ra ba na dito sa panahon ni Jesus Christ o apply pa ba ni sa atong panahon. So mo na siya, ang Ginoo daghay gihatag na mga parabulo sa iyang pagkinabuhi samtang siya nagawali sa may balita. Sa dili pa ta magampo akong pagbabasaho ni kining gisulti sa Testimonies to Ministers, page 46. The Church of Christ on earth will be imperfect, but God does not destroy His church because of its imperfection. There have been and will be those who are filled with zeal, not according to the knowledge, who would purify the church and uproot the tares from the midst of the wheat. But Christ has given special light as to how to deal with those who are erring and with those who are unconverted in the church. So, na ay mga unconverted sa sulod sa church, no? So, naapoy converted. So, dili lang ingon na convince ka, kundi converted yung ka. Okay, naa may convince pero dili siya converted. Kumbinsido lang ba? O dili siya kumbertido. Ana. So sa sulod sa iglesia na ay gitawag nga unconverted. Pero nara sila sa sulod sa iglesia. Kada sagara na magsusupak na. So buhaton gyud sa Ginoo na himuon niyang putli ang iyang iglesia, iyang kuhaon ang iuibton ang mga bunglayon taliwala sa mga trigo. Mauna siya. So, usahay mapagkamalan ang mga leader na sila'y hunahuna na kini disfellowship gindi kay kuani. So aton tan-awon kung sakto bang ilang mga gibuhat na ibton ta sa iglesia o pahawaon ta sa iglesia. Pero ingon ang Ginoo, ang iyang iglesia sa kalibutan dili siya perpekto. Dili siya. Imperfect siya. Pero dili tungod sa pagka-imperfect ay i-destroy na niya. Kundi sa iyang kaluoy o gugma, iyang putlion ng iglesia, iyang kuhaon siya mismo mukuha kay siya may nakabasa sa kasing-kasing o hunahuna. Di ba? Wa man takabasa sa kasing-kasing sa tao, di ba? So ang Ginoo ra gyud makahimo ana sa pagputli sa iyang iglesia kay siya may nahibalo sa akong hunahuna sa akong kasing-kasing kung unsay naa sa akong sulod. So mao na siya Ginoo ra gyud makabuhat ana. Kay dali ra man say tawag ana. Say term ana kana bang magpanggap ba sa Tagalog, di ba? Kukuring ingnon, hipokrit, dali raman. Pero ang Ginoo dili nimo malimbungan.
So sa ato pagpadayon, ang luhod ta sa pagampo. Amahan nga balaan, nagapasalamat kami kanimo Ginoo sa tanang butang na imong gipihal kanamo. Og nining mga orasa ikaw makig sulti kanamo pinagis imong balaang pulong kabangi kami sa kauban sa banal na espiritu. Magiya maghatag kanamo kaalam langit nun. Salamat kay Ginoo sa pagluwas sa pagampo sa ngalan gahom sa manluluwas mo si Kristo. Amen. Okay? So, dirita. Sa parabulo sa trigo ug bunglayon na ay tulo ka stage kay syempre ang good seed itanom na nimo kanang sa di pa na nimo itanom imong andamon ang yuta, cultivate nimo ang yuta ana. So sa una nagtanom mig ani upland rice, dili siya lapok, basta ang yuta indot tambok, kini upland rice man eh, upland rice mga ana. Pero sa mga hagna imog yung kuan lapok yun or humok kaayo. O ang nagtanom mig upland rice, magtanom ka na ana. Tanang sa banikan. O sa kuan lang siya murag. O ana. Tanom mo ana. Sa una na may mga hagna sa una dito sa Leyte. So kabalo ko sa proseso ana. Kuan lang siya kanang budlay pero malugi ka pa sa kuan magbagyo siya hangin ana. So sa Jeremias na ay tulo ka klase na ikuan diri sa Jeremias ngon diri ang pagpangani miagi na ug ang tag-init natapos na ug kita wala mga luwas. Mo gingon sa Jeremias. So kini siya nga bersikulo sa Biblia sa Jeremias 8 bersikulo 20. Wala pag yung ko kabati na naay nag-memorize aniwa memory verse. The harvest is past and the summer is ended and we are not saved. Wala ba no? Pero maura ba ni isinggit sa church? Makaingon din siya ang tag-ani hilabay na, ang tag-init humana. Pero kita wala ta maluwas. Muna isinggit sa mga unconverted sa church. So wa pag yung ko kabati bisan ka usa nga naay mag-memorize ani the harvest is past and the summer is ended and we are not saved. Wala. So magkuanta hisgot ta karon og harvest o pag-aani o ting-ani. So pag nay pag-ani, nay tag-init og kita wala mga maluwas. Mo ni siya ang usa sa pinaka makasusubo gyud na kahimtang sa tao sa ulahing mga adlaw. Ang dili maluwas. So sa pagtanom, una ang sa ato sa una manumano, bungkalon nimo, pikuhon, palahon nimo. Pero sa mga kuan na karon, wala na kaayo kuan, kapoy kay makinarya naman, no? Ay daghang mga equipment diha. Ana, sa una imog yung pikuhon, kuhaon nimo mga bato, daghay proseso, kapoy. Pero karon ana, so imo na klarohon ang yuta, paninduton, patambukon, tsaka panimo tanuman. Pag nahumana na, so magtanom ka na ay liso, na apoy mga gipatubo na. So na mga pamaagi. So ikaduhang pamaagi na. So ang final na kuan na dito nagis panahon sa pag-harvest. So pag-harvest sa una lisod ana sakit sa likod, init pag yun. So diri na ta sa 24 kay 24 man magsugod. Ingon diri usa na usab kasang bingay ang iyang giasoy kanila sa pag-ingon. Ang ginarian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi sa iyang uma. So iyang gipugas diya, maayong binhi lang ang iyang gipugas ha. Sa 25, apan samtang nagakatulog ang mga tao, miabot ang iyang kaaway og nagpugas sa bunglayon sa taliwala sa trigo og milakaw. Maro kayo ang kaaway, no? Ang tao tulog ang mga tao kay nagsabod siya og bunglayon sa unsang oras unsang panahon na ngit-ngit gabi
So kinig yung kaaway mutira ni siya kuan kanang alanganin ng mga oras kanang tulog ang mga tao. O mo to. Nagtanom siya bunglayon kay kaaway man niya. So bisan og diha na siya natulog, wa kabantay. Oh, wa siguro ni iro. Okay? Oh, basta bukid. So samtang nagdako ang kuan sa 26 apan sa nagtubo ang trigo og nangamunga midayag usab ang bunglayon. So diha na niya nakita na, uy, may bunglayon. 27. Og sa na panuol ang mga ulipon sa amahan sa panimalay na nag-ingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magpugas og maayong binhi sa imong uma? Busa diin man gikan ang bunglayon. So matikod na dahil sila na dahil bunglayon. So, asa man gikan ang bunglayon? 28. Og siya nag-ingon kanila, usa ka kaaway nagbuhat nini kay baluday ang tag-iya sa kuan humayan. Og ang mga ulipo na nag-ingon kaniya, buot ba ikaw nga mangadto kami og pangibton namo? Gusto ka adto mi among ibton? 29. Ngon siya. Pag siya mingon, ayaw tingali nga pag-ibot ninyo sa bunglayon, maibot usab ninyo pag-apil ang trigo. So dili siya mosugot na ibton. Ang kuantag iya, siya dili ayaw ninyo ibta. Kay tingali og maapil ang mga trigo. Ang trigo ug bunglayon dili kayo na nimo siya mamatikdan kay halos parehas ra na. Pero bisan og parehas ra na makakita gyud ka ikaw na anad mo tanom og mga ani makaibalog yung ka kung sa trigo, kung sa bunglayon, bisan o wala pa'y harvest. Pero ayaw lang, kay tingalig malipat ka, kay kadaghan ana, di ba? So, mo na siya. So, ang trigo, ana, trigo, bunglayon. So, ana ang trigo. Ang bunglayon, medyo, kuan siya. Pero pareha sila, may kuan. Karon sa 30, ano siya? Pasagdi ninyo, nga managtubo una sila pagdungan hangtod sa pag-ani. Ug unya sa panahon sa ting-ani, magaingon ako sa mga ngani, ibton ninyo una ang bunglayon og hugpungon sa pinungpong aron pagasunogon. Unahon di ay ang bunglayon, tapos bugkuson, pagkahumon, sunugon. Okay, apan ang trigo, tigumo ninyo sa akong dapa, dito sa budiga, o barn man sa English. So, duha ka klase ang dalhan. Sunugon ang isa, adto sa barn or dapa. So, tigumon, dadon na siya sa budiga, tapos kini dito sa gawas sunugon. Siyempre sa gawas gina sunugon. Masabtan man ang kung unsa ang bunglayon. Kaya ang trigo nag-ana, ana siya di ba? Ana. Ang bunglayon nag-ana. Unsa may nganong ana man? Sa panahon sa ting-ani. Ang bunglayon nag-ana, nagtindog, ang trigo nag-ana. Bunga. Tama. Kini, murag na ay bunga, pero walay siya kuan. Way unod. Ang bunglayon, masabdan man gud ang bunglayon sa panahon sa ting-ani, kay ana na ang kulor nila. Tapos, mag-ana na ang bunglayon. Murag, ana gyud ba? Oh. Tapos, ang trigo, mag-ana lang na siya. Ana ra na. Ana ra. Okay, wa mo siya mabugati sa bunga, kay wa man. Kuan ra man na, props ra man na. Kuan ra na iya ba, murag, kuan ra. Di gyud na bunga ang iya. So, ingon diri sa 38. Apan na, ang uma mao ang kalibutan. So, kalibutan dahil itong ilang gitanuman ng uma. Ang maayong binhi mao ang anak sa ginharian. Apan ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan. Nagilaing anak-anak. Dautan. O ang kaaway, ang nagpugas, mao ang iyawa. Ang pag-ani, mao ang katapusan sa kalibutan. O ang mga
manganganimaw ang mga manulunda. So manulunda ang mag-ani ha. Oh, di ay tao. Tapos diri ta sa Mark. Ang actual mauni. Kining kuan unsay kahulugan when and how were the tears sown. Oh, kanus og giunsa pagtanom ang mga bunglayon. Siyempre sa gabi Sa gabi siya. Oh, pagtanom sa gabi ibut pasabot ngit-ngit ang nagtanom. Kay sa adlaw, unsa may spiritual na adlaw si Kristo. Ang good seed gitanom mismo sa Ginoong Kristo. Siya gyud ang nagtanom ana. Pero ang ngit-ngit ang mga unconverted, mga bunglayon sa gabi sila nagtanom, tulog ang mga tao. Oh, gabi siya nagtanom, but pasabot gabi gani wala si Kristo. So, ang spiritual darkness diha or night sa panahon na wala na si Kristo, mikayab na siya. Kanus si Kristo nagtanom sa panahon na human siya bautismo Nagtanom siya good seed. Kakauban niya iyang gitraining ang 12 ka mga apostoles. So sa sulod sa 3.5 years nagtanom si Jesus Christ. Pagkamatay niya, pagkalansang niya sa unsa tong tuiga? 31. Matay siya, gilansang siya. Tapos pagkayab niya mo na to ang gabi. Spiritual darkness na mo to ang wala na si Kristo sa kalibutan. Diha nagtanom ang kaaway. Okay? O na siya'y kuan diha. So, ingon diri na ay giingon diri sa Marcos 13:34, sama ni ini ang usa ka tawo nga milangyaw sa laing yuta. O, wala na si Kristo ana. Nga sa tapos niya ibilin ang iyang balay, ang household, og sa nakahatag siya og pagbulutan sa iyang mga ulipon, tagsa-tagsa kanila sa iyang buluhaton. So gitagaan na niya ang iyang mga servant. Nagsugo siya usab sa magbabantay sa pultahan nga magtukaw. Okay? So kini nga teksto mao na ni ang panahon na didto sila sa bukid, kauban ang mga apostoles, kauban ang tanang mga believers na iyan ang gitugon nga mobalik ako pag-usab, moadto ko sa amahan ug makaadto nako, moandam ko gluna lang kaninyo ug kung makaandam na ko gluna, mobalik ako diri, panad-on ko kamo kung asa gani ako to usab kamo. Mo na to John 14:1-3. So mo na to pagkayab niya. Mo na to ang spiritual darkness. Karon dirita sa spirit of prophecy. Men and women are in the last hours of provision, and yet are careless and stupid, and ministers have no power to arouse them. They are asleep themselves, sleeping preachers, preaching to a sleeping people. Na-imagine mo na ang mga ministro dili makapukaw kanila tungod kay sila mga tulog sa ilang kaugalingon, mga tulog nga mga magwawali, nagawali sa mga tulog nga mga katawhan. Unsaon ba nimo makapukaw na tulog man ka, diba? Okay ra ang picture mata. Pero tulog man sad. Oh, tulog mo pod. Mapukaw, napukawa ko kuan ha. Sugo mi katong sa una mag-uban-uban mi sa kuan. Kadlawon man ang managat nga matugkuan pa. Oh, tulog sayo kay ikaw mupukaw nako. Ang problema ang imong gisaligan na mupukaw ni mo mas mas tulog man. Agoy na biyaan na ta. Wala ang imong gisugo. Way mo pukaw, nagsaligpod ka na mo pukaw, wala man kamata ang imong isaligan. Ingon diri, unsa man ang bunglayon? The tears are always sown by Satan, the enemy of God and man. So nagtanom gyud ato sa parabulo si Satan gyud ang kaaway sa Ginoo sa tao. Karon, naaba na siya sa simbahan,
ay naa siya sa simbahan, sumala sa Christ Object Lesson 72. He has said that Paul's brethren will be found in the church sa sulod till the close of time. Ang Paul's brethren, naagin na siya sulod sa simbahan, diocese na simbahan. Kaya mo siya, ay salamat, wala na gyud si Badre-dre. Wa kay balo na may daghan po di ay. Kay ang ilang tan-awon ang appearance naman na siya kita sa kuan, ato na siya tan-awon kung makasabot ba gyud ta kung kinsa ang bunglayon og trigo. Ang clue nga gihatag naa na ang makaigsuonan ng mga false brethren na sa sulod, pero dili wala takak kung kinsa na sila. Kaya di man ta maka-judge, no? Di man punta mga judge, di ba? The tears represent a class who are the fruit of embodiment of error, of false principles. The enemy that sowed them is the devil. Neither God nor his angels ever sowed a seed that would produce a tear. So, ang mga bunglayon nagarepresentar da ina siya sa kanang embodiment of error. Mga naa sila mga sayop nga mga prinsipyo. Kana ganing pagmoingon ganing sayop nga mga prinsipyo, dili gyud na nasubay sa Biblia og Espiritu Stagna. Ang uban nasuga na kuan sa Biblia pero dili to ambot pasabot. Kay dili man gud pwede magsumpaki ang Bible og Spirit prophecy, kay kung unsa gisulti sa Spirit prophecy mao pud to ambot pasabot sa Biblia. So dili pwede magkontradict kaya akin nilang ko diri. Nala diri ra ko Leviticus 11. Di lang ko dito sa back to the original. Di mo na pwede. So ang embodiment of error or of false principles dili na sunod sa Biblia, na di na subay sa Biblia og sa Espiritu Stagna. Ilara na nga mga prinsipyo. Ilang prinsipyo bunga na sa kasaypanan. Sa pag-ingon sa 47, false doctrine is the most of the satanic influences that work in the church and brings into it those who are unconverted in heart. Mga tao nga wala makonverter. Men do not obey the words of Jesus Christ and thus seek for unity in faith, spirit, and doctrine. Dili na sila musunod. Nila dugatan nila false doctrine ko. Dili na sila musunod. Ang false doctrine, kuan na siya. Ang false doctrine dili na siya wala na sa pundasyon. Dili na siya aling sunod sa Biblia o sa spirit of prophecy. Kay dili ra man gud Biblia ang atong i-consider. Kay testimony of Jesus imong baliwalaon, tas masikag ampo kang Jesus. Tas ang iyang testimony imong baliwalaon. Tapos may ka, ang sulat ni Ellen White, pwedeng sundon, pwedeng dili. Uy, nakalimot na ka, naana sa 28 fundamental belief, uy. Sa 18. Imo nang gipanumpaan, dili lang na sa papel o sa tinta. Sa Diyos yun na. So, false doctrine. So, kinsa man ang nagtanom og good seed, why lain si Jesus Christ. Og sa mitubag siya miingon kanila ang nagapugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao, si Jesus Christ gid na ang nagtanom ana. The good seed represents those who are born of the word of God, the truth. So gipanganak sa kamatuoran. So nagkinabuhi sa kamatuoran, dili nag-angkon sa kamatuoran. Dako na kaayo og diferensya. Yung claiming ba? Claim lang siya. Wala siya magkinabuhi sa kamatuoran, nag-angkon lang. Kusugra kaayo mo angkon. Nag-angkon ras pangalan. Kay Matthew 13:16 og sa nabautismo na mao ni ang panahon na nagsugod ang Ginoo sa pagtanom. Okay, siya man ang nagtanom, siya man nagpili sa mga apostoles, nag-ordain ana. So pagkahuman niya mabautismo
sa tubig si Jesus Christ ni John the Baptist, didto nagsugod ang iyang pagtanom. O after niya mabautismuhan, gidala siya sa Espiritu sa kamingawan para magpuasa didto 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Ana, pag abot niya dito sa kamingawan, di ba, nag-meditate man siya dito. Ato, dito ang kuan. Ito, dito ang kaaway mo siya. Kay balo mang si Satan na gutom kayo siya, kay wa siya kaon-kaon. Masay giingon ni Satanas, no, atong basawan ng 1. Og si Jesus gihatod sa Espiritu sa kamingawan aron pagtintalon sa yawa. Kay human naman siya bautismo dito siya didala sa kamingawan, tapos pag abot niya sa kamingawan, gidala po siya sa kaaway dito sa taas templo. Ingon ang kaaway, nakita nimo na kanao kanatanan, ako na ihatag nimo basta mo simba ra ka sa ako. So diritas 17, sukad ni adto misugod si Jesus pagwali o pag-ingon, maghinulsol kamo kay haduol na ang ginharian sa langit. So ana siya, magsugod siya. So tanan na mga panintal sa kaaway, tanan nga mga gibuhat sa kaaway sa iya, wa gyud ka atraka ang kaaway, sibat gyud ang kaaway. Ana. So human ato na naka-overcome siya sa tanan mga kuan, nagsugod na siya og wali. Okay? Nagwali na siya. Karon, ingon sa TM 46. While Christ brings into the church those who are truly converted, Satan at the same time brings persons who are not converted into its fellowship. While Christ is sowing the good seed, Satan is sowing the tares. There are two opposing influences continually exerted on the members of the church. One influence is working for the purification of the church, and the other for the corrupting of the people of God. So makita gyud nimo, dali ra gyud ma-discern ang sayop. Kay ang sayop mag-ana-ana na, okay ra ni pastor, okay ra na, pwede ra lagi na, ana ba? So sa sulod sa iglesia na ay duha ka influences. Ang usa, working for the purification of the church, gusto gid niya na ang standard sa church high, kuha ang standard gusto gid niya na makuan ang simbahan. Pero ang usa, dili siya gusto, na ang gusto niya makurap, dili makasubay sa hingpit nga dalan ang kuan, ang katawhan. Pasagdan ra na niya na madaot ang membro. Ana, so nay duha ka impluwensya sa sulod sa iglesia. Ang trigo ug ang bunglayon na siya sa tanan, no, sa iglesia. Karon, ingon diri that tares and wheat are now commingled. The tares and wheat are now commingled. So karon nagsagol pa. But then the one hand that alone can separate them will give everyone his true position. So kumingle pa ron, wala pa ta kay balo kung kinsa sila, kung kinsa ang trigo, kinsa ang bunglayon. So kung wala ta kahibalo, nganong mag-disfellowship man ta sa church, gi-disfellowship man ta sa mga tao, wala pod masunod ang kanang righteous procedure. Wala masunod. Basta sila lang na mga committee member dito, sila rin nagbuot-buot. Kaya ang mga membro ko no mosunod raman. Dili oy, mas mag-disfellowship gani, involved ang member. Kay mura ra mog mga nadiha ang judge, pastor, nadiha ang mga judges, ang mga committee member. Tapos walay witness, di ba sa hearing, bisan sa kalibutan naadiha ang kuan, suspect, nadiha ang tanan na ay witness diha. Tapos na mga kuan. So, yung anak, dili, kay sila raman dito, sikreto raman, closed door. Lisod, masayop kita na. So, ingon dali, but divisions will come in the church. Two parties will be developed, the wheat and tares grow up together for the harvest. So, moabot yun ang panahon nga, mailhan na gyud og tin-aw, klaro, kung kinsa ang dili tinuod sa simbahan. Muna siya ang kuano,
ang trigo. Di ba? Nag-ana siya. Nagtanom man ang Ginoo sa adlaw, ang yawa nagtanom pod. Tanom pod siya iya, kugihan pod. Di ba? Karon, og sa mitubag siya nagingon ang nagpugas ang nawang binhimaw ang anak sa tao kasi Kristo na. Ultro lang. Okay? Ang uma sumala sa parabulo mao na ang kalibutan. Okay? Og diha sa kalibutan naapod ang iglesia sa Ginoo na sa kalibutan. Sa 70 sa Christ object lesson, the field, Christ said, is the world. But we must understand this as signifying the church of Christ in the world. The parable is a description of that which pertains to the kingdom of God, His work of salvation of men. And this work is accomplished through the church. True. The Holy Spirit has gone out into all the world, everywhere. It is moving upon the hearts of men. But it is in the church that we are to grow and ripen for the garner of God. So, garner na siya, dapa na sa kwan. Muna siya ang kamalig o dapa. Nag-represent na siya sa kingdom of God. Okay? So, diha sa kalibutan na diha ang simbahan sa Dios nga gamiton sa Ginoo sa usa ka buluhaton pinaagi sa balang espiritu nga mahuman ang buluhaton sa tibuok kalibutan. Ana. So mahuman lang na siya kung mabulag ang tigugmong layon. Mao na siya ang paghukom sa balay sa Dios. Sa balay sa Dios. Unsa may balay sa Dios? Ang iyang iglesia. Di ba? Muna, kay nagsagol man diha ang trigog layon, nagsagol, so, ang buhaton sa Ginoo, iyang harbison. O, tanggalon niya ang hugaw gikan sa limpyo. O, duha man ni ka-harvest. Ang Ginoo, magsugod siya sa paghukom sa sulod sa iyang katawhan. Sa sumala sa 1 Pedro 4:17, kay ang panahon miabot nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios. O kung kini magasugod pag-una kanato, unsay katapusan ni adtong mga dili masinugtanon sa maayong balita sa Dios. Kanang dili masinugtanon, no? Kanang pwede ra mo sunod, pwede ra pun dili. Dili consistent. So ang paghukom di ay mao na siyang pag-ani. O, harvest ang tawag ana. Ang kanang paghukom sa balay sa Dios, bot pasabot pagasugdan, beginning, begin. Dili diha magtapos, diha lang sugdan. Sa balay sa Dios ang pag-aani. Ang pag-aani o ting-ani mao na siya ang paghukom. Mao na siya ang pagputli sa iglesia. Picturean ko ni ito, gisinggitan ko sa pastor ito ko pasay. Picture ka, delete. Dagan ko dito. Pasay man na may cross. Picturean pa na kitaan ako dito. Na yung gawas dito dapit mo siguro dito. Ganun picture ka. Tingnan ko. Pasay. So ingon diri sa SD Bible Commentary volume 7, 961, paragraph 7. Laodicean message for Adventists. So, naagi mensahe ang Ginoo para sa 70 Adventists. Kung naa siya ay mensahe sa gawas, para ang gawas maluwas, ang Ginoo na po siya ay mensahe sa sulod, para ang sa sulod una maluwas. Okay? The message to the Laodicean is the message to the Laodicean church is highly applicable to us as a people. Dingon Sister White. It has been placed before us for a long time, but has not been heeded as it should have been. Then the work of repentance is earnest and deep. The individual members of the church will by the
the rich goods of heaven. Revelation chapter 3 verse 18 quoted. So individual gyud. Individual member gyud mupalit og by the rich good of heaven. So sa langit ra na ninyo siya mapalit kang Kristo ra na. Individual, dili by group. Individual na siya. Seventh Adventist. So kung individual, mag-decide ka individual. Dili mo sunod ka sa kung kinsa ang pangulo. Kunya okay ra kung sakto. Mosunod ka. Pero kung di sakto, ngano mosunod man ka. Okay? So ingon dire. Tell them that you mean now to do your God-appointed work. Ask them to take hold with you in reform. Make diligent effort to redeem the past. So, muna ang gingon sa volume 6. Padayon, ingon siya, no longer remain in the condition of the Laodicean church. In the name of the Lord, I call upon every family to show its true colors. Reform the church in your own home. Okay? So, kini, daghay masipyat sa pagsabot, ani. Kay daghan ang mga tao karon na mihawa na sa simbahan. Kay, ang ilang pagsabot, ingon dire, no longer remain in the condition of the Laodicean church. Asa man ka mo, dili na mo remain, or no longer remain. Sa church, or sa kondisyon? Sa kondisyon na Laodicea. So, hubot pasabot, kung unsa ang espiritu sa Laodicean, kung unsa sitwasyon sa Laodicean, unsa man ang kondisyon sa Laodicean? Buta, hubo, makaluluoy. Pero sa iyang, in no ways not, ingon siya, I am rich and increase with good, and I have need of nothing. Lalim ka na ang iyang unahuna sa iyang kugalingon na siya dato, mauswagon, wala mang hinahanglan sa bisan unsa. I am rich and with goods and need of nothing. Need of nothing more. So, kana nga kondisyon, kana nga sitwasyon, kana nga kabutang, dili na nato buhaton. No longer remain in the condition. Individual. So, sa ngalan si Ginoo, the Lord, in the name of the Lord, I call upon every family, Seventh Adventist, to show its true colors. Reform the church in your own home. Bag-uhon nimo ang iglesia, ingon nga imong kaugalingong panimalay. Ang uban, hawa na sa iglesia, tuan nas lain. Ang Davidian dili ana sa reading comprehension, klaro man kayo na dili ka magpabilin sa kondisyon sa iglesia. Wala dingon na hawa na diha sa simbahan, dili. Wala yung anak nga sulti diha. So diha gid ta sa iglesia bisan unsa mahitabo. Ang kaaway nga nagpugas mao ang yawa, ang pag-aani mao ang katapusan sa kalibutan. Katapusan din is kalibutan ang pag-ani. Unsa may buot pasabot ang katapusan sa kalibutan. The tears and the wheat are to grow together until the harvest. Harvest man na. Ang pag-ani mo ang end of the world. Gingon dito sa English. And the harvest is the end of provisionary time. End of provisionary time di ay kay ang pag-harvest na magsugod sa balay sa Dios mauday na ang pagkatapos sa provisionary time nga gihatag sa iya sa Ginoo. Ang lugway na panahon nga nausik lang na wala makapangandam. Bugsabot na ubos lang ang panahon. Ang giingon dito na end of the world. Ang but pasabot na ito, harvest is the end of provisionary time. Ang lugway, ang panahon nga gihatag sa iyang katawhan na ay appointed time, nahuurot na para ba kang kuan sa wala pa nagwali si Noah, di ba?
wala pa man to nagwali si Noah, di pa na ay gihatag nga probationary time ang Ginoo sa Genesis chapter 6 na sa sulod sa 120. So human ato nga probationary time pag nahurto ang wa makapangandam, end of probationary time, tapos na. Mo to ibot pasabot. Ang end of the world na diskutan dito, harvest is the end of the probationary time. So ang panahon nga gihatag niya sa iyang katawhan, dili sa tanan. Ang iyang katawhan, ang iyang simbahan, iyang gitagan og probationary time na makapangandam. Pero sa iyang katawhan lang, kay lisod man kayo na ang imong gitagaan og ang imong gitagaan og imong probationary time ang imong pamilya, pamilya nimo kani ha sa usa ka semana mo ni inyong buhaton. Ang di makabuhat ani naay bunal, halimbawa ginikanan. Unya bunala nimo tong mga kapitbahay wa na kay balo. Dili nga na. So, ang probationary time diha ra niya gibutang. Pero sa uban, sa gawas, sa daily advantage, siyempre open pa ang time. So, diri sa sulod sa iglesia kay magsugod ang paghukom sa balay sa Dios, ang probationary time nga iyang gihatag sa iyang hukman. Halimbawa, sige, tagaan-tag ka og kwan panahon para kang Noah. Pagkahuman sa 120 ka mga tuig, human na to. So ang wala makapangandam, human na ang probationary time sa ila. Pagsugod ay sa paghukom sa balay sa Dios, close of probationary time na pod ang gawas, dili pa. Open pa sa gawas. Kay magsugod pa man. Dili ang sa gawas kay katapusan naman to. Okay, muna siya ang first harvest. Atong tanawan. The time of the judgment is a most solemn period when the Lord gathers His own from among the tares. Those who have been members of the same family are separated. A mark is placed upon the righteous. Okay? So, ang harvest ay time of judgment sa mga membro sa mga pamilya are separated. Bulagon gan ang wheat of tares. Tapos ang mubuhat ana na magbulag ana sumala sa Mateo 13:39 ang kaaway nga nagpugas kaniya mao ang yawa, ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan, og ang mga ngani mao ang mga manulunda ang mag-ani, dili tao. O kikaw anihon na taka, kuhaon na takas iglesia. Anghel ang muani. The time of the harvest will fully determine the character of the two classes specified under the figure of the tares in the wheat. The work of separation is given to the angels of God and not committed into the hands of any man. Sila dapat gyud di ka mag-disfellowship. Ang imong kuan disciplinary action lang. Halimbawa 1 year, observe ta kag 1 year. Dili disfellowship. Kay disfellowship imo namang giibot. Imo namang dispatsa. Makatakbo lagi kay daw kamatis nga tawa. Sago mo sa inyo. Wala gihatag and not committed into the hands of any man. Kay na ay ingon gani ang pangulo sa panimalay o tag-iya sa kuan niya. Ayaw ninyo ibta kay tingalig sa pag-ibot ninyo maapil ninyo trigo. Tuguti sila na mutubo hangtod sa panahon sa harvest. Mo na giingon, dili ibton. Wa gud gihatag sa kamos tao, wala of any man. The work of the separation, ang pagbulag diha sa trigo bulayon sa sulod sa iglesia, dili tao ang mubuhat ana, anghel. Anghel ang mubuhat ana. Kay sila ra nakasabot kung unsa ang trigo, kung unsa ang nganong ikaw may bisan kini siya ang muhukom dito sa iyang kapwa kuan dili no? Nagkakaroon ba kay kung sa lagi gibugkos diri sa yuta. Wala magkasabot, nagamit ra. Wa kasabot. So,
Sa sulod sa iglesia sis, sa organization sa Seventh-day Adventist, na ipanawagan ang Ginoo sa sa last day events. What we want now is a reorganization. So, reorganization. We want to begin at the foundation. And to build upon a different principle. So, karon magsugod sa foundation. Unsa man ang foundation? Ha? To the law, to the testimony. Halimbawa, kini ang church. Ang church na-build siya sa foundation. So, kini nga, ang church dili foundation. Muna pagtuo man ni Gitgano na ang church kuno haligi, di ba? Ang church di na siya foundation, di na pillar. Ang foundation ang gitukuran sa church. Halimbawa, kini ang church tukod niya. Kini din niya foundation, ditukod siya. Ang iyang gitukuran mo ni siya ang foundation. Di ba na ayan o si tawag na sana? Kanang makatanaw sa yuta, kanang pirmahan una bago genetic ko ano? Napay term gigamit ana akong amigo nga man. Adto siya sa Palawan kay tukuro na SM dito kinahanglan iya pirma. Sorbeyon una iya na yung kuanon tong kung say naa didto sa ilalom sa kung ang pundasyon iskanon man to kung saan naa didto kung pwede ba tukurag building ba. Muna dako kuan na siya. Kadto na sila sa lain-laing nasod ba kay mura man gihapon na siya engineer dapit pero lahi ra yung iya pirma lang og iya ran tan-awon tong sa mga tuwa dito. Di matukod ang building oy kung dili niya makuanan. So ang foundation ana mao na ang kamatuoran, mao na ang si Ginong Hesus kamatuoran. So mao na reorganization ang giingon. So, ang pangutana, maka-reorganization ba ang komprehensya general o general conference kung ang ilang unahuna I am rich with goods and have need of nothing? Wala siya kay balo, and no is not siya ay miserable, poor, naked, and blind? Maka-reorganization ba siya? Na what we want now is a organization. Dili siya maka-reorganization kaya ang iyang tan-aw sa kong galingon mauswagon wala manginhanglan di na pero ang giingon sa propeta mag-reorganization pa. Anawa dere. Ang gusto niya gani mao ni. A revival and a reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Kay ang Ginoo gigugma gyud niya ang iyang iglesia. Dili niya hukman tungod kay imperfect pero magpadala siya og mensahe. Gusto sa Ginoo na ang iyang katawhan, ang iyang iglesia, ang Seventh-day Adventist makamata, makahibalo sa iyang tinuod nga kahimtang. Mao na nagpadala siya message to the Laodicean. A revival and reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Ilalom di ay siya sa pagministeryo sa Holy Spirit, kaya ang Holy Spirit to guide you into all truth. Ipahibalo kung unsay tinuod nimo na sitwasyon. Revival and reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Kumbaga, kinahanglan ma-resurrect sa espirituhan ng kamatayon. Padayon, reformation, mo ni siya ang revival ha. Ang revival, nagkahulugan siya sa renewal of spiritual life. Kanang ma-renew, kanang mabago ang imong kinabuhi. A quickening of the powers of mind and heart. And a resurrection of spiritual death. Ang reformation signifies a reorganization, a change in ideas and theories, habits and practices. Wala ba'y theories ang simbahan?
Wala ba siya habits? Wala ba siya practices? Oh, dili man gud kanang word na reformation. Unsa nang sa Bisaya? Ha? Re man na siya. Dili man i-reform kung naka-reform. Di ba? Dili man i-revive. Di ba? Ha? Buhi. Di maingon na a resurrection of spiritual death. Di makabanhawon kung buhi ka. May nabay buhi na, nabay buhi banhawon na buhi man. Patay gyud na siya. Ang i-reform kay deform. Mana mao ba? Mo na itulid kay wa na matulid. Moingon ba day ang Ginoo na magbag-o ka. Magbag-o ka sa imong espiritu. A change. Di man pwede na magbag-o na bag-o na. Di ba? A change in ideas and theories, habits, and practices. Ano reform? Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Revival and reformation are to do their appointed work. And doing this work in doing this work, they must blend. Muna siya. So, mauna siya ang gikinahanglan sa atong pamunuan. Kaso, dili man sila makakuha na. Mao man sila kasabot. Kay sigig pangwali. Sige rabag kasiro ang ilang wali. Ambot ka sa ubang district, kay diri sa district ni sa Insisidak, Parmintisiro. Dagko kayo. Sa Konsolasyon ba? Oo, zero to. Diha, zero pod. Karon na ana pod just Compostela. Zero. Ikaunom siguro ro na kuan wala pa. Kaunom. So, ingon dire. Tanaw na to ha. Kini manggod, kini daghan gyud tay mabasa pero kini puro man ni positive. Kini siya mo ni gamiton nila mga elder, pastors, kini siya tumbasahon ato ni sabton. Kini man ang gamiton nila. Okay? Ingon dire. The Lord has declared that the story of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Ma-enter ka sa closing work. Every truth that He has given for these last days. So, ang every truth, katumbas na siya all truth. Di ba? Ang matag kamaturan nga gihatag ni for these last days. So, ang tibuok na siya nakamaturan is to be proclaimed to the world. Okay? Ang pangutana, nadawat na ba sa atong komprehensyon nila general ang tibuok? Pero sa atong gibasa, 70 Adventists who have had great light and not walk in the light. Wala. Pero naa siya'y kahayag ang matag kamatuoran ihatag na siya para sa ulahing mga adlaw para ma-proklimar sa kalibutan. So muna siya ang gingon sa Ginoo, okay? Every pillar that He has established, pillar gani truth na siya nga mga lig-on nga mga kamatuoran, mga haligi ba, is to be strengthened. Mao na siya mo palig-on. We cannot now step off the foundation that God has established. Unsay but pasabot na we cannot now step off. Ha? The foundation. Unsay foundation? Ato ang Bible. Word of God. Truth. Ang foundation mao ni siyang kamatuoran. Dili na kita karon mo step off sa kamatuoran. Kamatuoran. That God established ang Ginoo kay every truth man ang iyang gihatag. Kana nga truth mao na siya ang pillar, mao na siya ang pundasyon sa usa ka kuan. Simbahan. Ay mga pillar. Nagitukod na siya sa Ginoo. Di na ka mo talikod ana. Barugan gyud na nimo nga kamatuoran, di nimo i-reject na. We cannot now enter into any new
reorganization. So unsay kalahian sa reorganization sa new organization? Halimbawa, sa balay na naguba diha ang imong kusina, ang tawag na o nay part diha na murag ang tawag na renovation, di ba? Dili ang mo na siya ang renew, revive, reorganization, dili siya new. Di siya bag-o, wa ka magtukod og bag-o. Maura na bag-ohon lang ang kanabang ang part ra niya or ang kung asa lang diha ang naisosyo. So kini gibawalan ta sa pag new organization. For this would mean apostasy from the truth. Ang pangutana, sa unsang pamaagi ta maapostasy from the truth? Unsang paagi unsay giingon sa kwan? Tanawa ha. Watchmen on the walls of Zion. Kining watchmen mo na siya magbalantay, mo na siya mga leaders, pastors, lema, basta mga watchmen siya. Wolves ba kanang wolves gani kanang ali kay sa ancient Israel nagyo na siya yung mga bantay pinto. Mga watchmen ang tawag. Na sila sa walls sa taas. Muna ilang trabaho, tibuk adlaw mo tan-aw sa dito. Pagkita nila na imo abot para makasabot sila kung naay mo kaaway. Are to be vigilant and sleep not day and night. Di na sila matulog. But if they had not received the message from the lips of Christ, their trumpet will be an uncertain sound. Kung dili gani sila mo dawat sa kanang mga pulong nga gikan sa mga ngabil ni Kristo, ang ilang trumpeta kay ang watchman magud sa Israel, sa ancient Israel, duha ng watchman sa bad news ug sa good news. Kay balo na gyud ang mga tao kung naay kaaway or dili kaaway kay sa tingog sa trumpet. Duha man ka trumpeta na kung say tingog mahibalo na ka kung warning or walay danger. So kung di ka makadetect kung unsa ang mensahe sa Dios, ang imong trumpeta mayabag ng tingog. So, brethren and sisters, God calls upon you, both ministers and lay persons. Listen to His voice as speaking to you through His word. Let His truth be received in your heart that you may be spiritualized by His living, sanctifying power. Then let the distinct message for this time be sent from watchman to watchman on the wall of Zion. Zion means church, His people. Psalms, pakikuan daw. Isaiah 51:16. Sa English, Isaiah 51:16. Ang watchmen mo na siya ang mga leaders. Pero ang Zion means English. And I have put my words in. And I have put my words in thy mouth. I have covered thee in the shadow of mine hand, that I may plant the heavens and lay the foundations of the earth, and say unto Zion, thou art my people. Thou art my people. Say unto Zion, thou art my people. So Zion people na siya. 51:16. Okay? So ang watchman leader na siya. Ang Zion mao na siya ang kanyang katawan. So, mao ra gihapon siya nga page, paragraph 4, sabi niya, the original apostasy began in disbelief and denial of truth. Maapostasy kas kamaturan? Ang original apostasy kung disbelief and denial of truth. Mo ni apostasy.
Ang kuan day dili pagtuo o denial. Unsa ni siya sa Bisaya ni denial? Pagsalikway, dili paglimod. Unsa na? Paglimod, no? Limod. Mao na ang apostasy, ang original apostasy. Kanang naay kamaturan ang Ginoong ihatag, imo ilimod, di nimo tuuhan. Mao na apostasy. So ingon dire sa Seventh-day Adventist ni. Siya, the enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation, kay naghatag lagi siya revival and reformation sa Seventh-day Adventist, di ba? A great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith and engaging in a process of reorganization. Were this reformation to take place, what would result? Anong sa may resulta? Kung kini take place. The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Pasabot sa discarded. Ha? Wala buhata. Sa likway, wala nila likuan. Unya na ay resulta the principles of truth that God has in His wisdom has given to the remnant Seventh-day Adventist gina would be discarded. Munay kuan. Munay lisod. Og kung isalikway pa na apostasy na, kung isalikway pa na siya kay wala lagi natagda, unsay gingon sa Great Controversy, as the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message. Kinsa man ning faith sa third angel's message? Mga laing relihiyon, dili ay mga Adventist na. Unsa may nakuan? But have not been sanctified through obedience to the truth. Wala mabalaan sa pagtuman sa kamaturan. Abandon their position and join the ranks of opposition. Dito na yun noon mo opos na. Diba? Dito naman sa opposition. Pero bisan pahing ana, ang gugma sa Ginoo dili gihapon niya i-destroy ang iglesia. Ngano man dili? Kay naaman diha ang iyang mga trigo. Di na niya buhaton kay tingali o maapil ang trigo. Dito na sa purification of the church buhaton niya. Wala dili gyud ibton. Dito na gyud ibton na. Naray usa ka kamot na makabuhat ana nga maibot ka ng mga dili konbertido. So mo na giingon sa Ginoo nga the message to the Laodiceans. God is leading out a people. He has a chosen people, a church on earth, whom He has made the depositaries of His law. He has committed to them sacred trust and eternal truth to be given to the world. He would reprove and correct them. So, dili na ta mahimong angayan kung mo sa likway ta bisan unsa nga part sa kamaturan. Kay ingon ang inspiration, any part sa kamaturan, bisan part lang siya, wala na kas kamaturan. Kanang giingon na chain of truth, unsay bot pasabot sa chain? Di ba kanang kadena gani? Kung na siya sumpay-sumpay, na gani kay dili kuan diha, adi na gyud na siya mabuo. Di na siya makuan. So muna siya ang giingon na the message to the Laodicean is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. It is those who have made great profession but have not kept in step with their leader. Wala na ba musunod? That will be spewed out of his mouth unless they repent. Pangutana, unsaon makarepent kung dili makahibalo sa iyang kondisyon? Di makarepent oy. Kay I am rich and increase with good in need of nothing. Di makarepent.
Una, na sa panahon sa harvest, ang harvest manggod mo na siyang Ezekiel 9. Ang sa gingon niya diha, ang komentaryo ani, I appeal to the members of our churches. Pag moingon ganig our churches, dili na ang ubang iglesia. Not to disregard the fulfilling of the signs of the times. Kailangan mahibalo ta kung say prophecy. Pag moingon ganig fulfilling the signs of the time, kailangan mahibalo ta kung unsay mga panghitabo, lalo na ang purification. Kay kung dili na to, di ta makahibalo sa mga prophecy para natong gitun-an, di man nimo batian didto. Muna ni nga atong i-memorize pag apil ta. Oh. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Muna pinaka. Muna mahitabo. Ikuan ba yan na dito? I-recite. I-recite na. Sa dili pa sila i-harvest. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Sa church na siya, before kuan, may balo na god. At the day of judgment. Ningon diri, at the day of judgment, di ba harvest and judgment parehas na. At the day of judgment. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Mabasa na sa volume 7, page 16. Kini sa SD Bible Commentary, quote ang Jeremiah, well, the angel pass us by. Lampasan ra ka sa siling angel. Ang musod na angel ang siling angel ang kuan sa mo lahos ra. Pero ang destroying angel maotoy mo ani. Yung saying ko dire, who can endure that thought of being passed by when the angel goes forth to seal the servants of God in their foreheads? So, na ay magsilyo, ang magsilyo mulabay lang, di kasilyuhan. Pero ang musunod ato, mo na tong mo harvest na angel of God. So, kini, ato ning basahon. Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church, but he has not committed to us the work of judging character and motive. He knows our nature too well to entrust this work to us. Should we try to uproot from the church those whom we suppose to be suspicious Christians, we should be sure to make mistakes. Often, we regard as hopeless subjects the very ones whom Christ is drawing to himself. Were we to dwell with these souls according to our imperfect judgment, it would perhaps extinguish their last hope. Many who think themselves Christians will at last be found wanting. Many will be in heaven who their neighbors supposed would never enter there. Man judges from appearance, but God just judges the heart. The tares and the wheat are to grow together until the harvest, and the harvest is the end of provisionary time. So, tinaw ang gisulti sa Ginoo, di ba? So, who persists in open sin must be separated from the church. Pag moingon ganig open sin, kana bang dayag, daghay nakakuan, dayag. Wa ka mag-secret, open yun. Unsay gingon? Must be separated from the church. But he has not committed to us the work of judging character and motive. Bisan nakita na nimo siya, nabatian nimo siya, ayaw na ibulag sa simbahan. Oo, kay wala naghihatag sa ato nga trabaho. Nato siyang i-judge. Wa man ta kabasa sa iyang kasing-kasing. He knows our nature too well. And entrusts this work to us. Wala. Should we try to uproot from the church those whom we suppose to be spurious Christians? Kanang dili ba tinuod nga Kristiyano? Kaya ba nato natay gahom sana ato ning Lipton, ato ning disfellowship simbahan kay murag sa akong tan-aw di gyud tinuod na Adventist. Ana, gihatag na sa atong mga kamot, wala na gihatag sa ato.
Na in siya, we should be sure to make mistake. Wa na gihatag sa Ginoo. Ingon siya na kung ato nang buhaton sa mga kalag according to our imperfect judgment man eh. So, imperfect yun ang atong mga mabuhat. Kaya wa na gihatag. Many who think themselves Christians pero kulangan. O di si tawag gani. Magdaghan pod nagunahuna na ang ilang silingan dili kaadto og langit. Akin ni mga tawhanan ni di gani kaadto og langit. Posible gyud giadto og langit. Pero ang problema kung sila to didto ikaw wala didto. Man judges from appearance, but God judges the heart. So ingon diri ang bunglayon ug ang trigo grow up together until the harvest. So dito na sa harvest time, sa judgment na siya. Kay dito human na gyud ang provisionary time. Dito na sa dutumoy. Karon ayaw lang una. Sagdi na siya motubo diha. Karon duha ka harvest ni. The separation in two sections yielding two fruits. Ang first harvest mo na siya 144,000, ditawag na siya first fruits harvest. So, ang second harvest mo na siya ang harvest sa great multitudes. Ang 144,000 kuhaon diha sa church kay ang first harvest for the time of judgment must begin at the house of God. Tapos ang second harvest mo na siya ang sa Revelation 18 ang fourth angel. So, mo siya ang makuha great multitudes. Mo siya ang second harvest. Na siya ang first harvest na siya sa Israel of today, 70 Adventists. Ang second harvest dito sa Babylon. The all nation yielding the second fruits. Revelation 18. So, mo siya ang kini Ezekiel 9, kuhan siya sa Ezekiel 9, ang dili mo tuo sa mensahe sa Ginoo, Ezekiel 9. Ang dili mo tuo sa mensahe sa Ginoo sa gawas, dito sila sa 7 last plagues. Hindi mo tuo. Ang banana bro, di sila tuo sa panana. Ezekiel 9. Sa kanila sa Ezekiel 9 ba kay murag napali na daw kuno ba? Murag ang Adventista na mo nalangani kaning Usa wala magtuon. So di matuman ang first harvest, first fruits. Harvest man na. Unsa man day nabali di ay ang atong hunahuna ra siguro. Kita mo naman na sakto sa kuan sa doon. simbahan. Nagtuo mo sila sakto, Clark. Nabali na noon, kita na mo ilagay ko ba? Lagi. Pero kung magmatinumanon ka sa mensahe, di magkamapil sa Ezekiel 9. Basta siguro doon na gyud nimo na sakto ang imong gibarugan. Di man gid nagtabo nga makuri kay ingon naman daan nga ang Laodicea applicable sa 70 Adventists. Mao gid. Conclusion. We are right now in the last section of the wheat inter-sowing period. The harvest is about to begin. The angels, the reapers, will soon bind the tares in bundles to burn them. Judgment of the living. And gather the wheat into the barn, the purified church or kingdom. Thus the harvest takes place in the last days before second coming of Christ. May this reality help us to choose wisely. Wala siya. So, mo ni siya ang one. So, ang first judgment o first harvest, dito gina siya sa church. Ang second harvest, dito na sa tibok kalibutan na. Tibok kalibutan ng harvest. Di una niya, ang unang nahibalos kamaturan. Kaya sa Peter ba to? Nga kuan 4:17. For the time of Sa church yun. must begin at the house.
begin man, wala man ingon na ang seven last plagues, di ba, last plagues, huling salot, di ba, ulahi. Ang sa church, begin at the house of God. Oh. So, pag nagsugod, ang paghukom, nagsugod sa balay sa Diyos, o magtapos kini sa kalibutan or sa Babylonia. Oh. To harvest. Oh. Dere, to harvest. Kay first fruit man mula sa pinadaya, pinadayag 14. Unang bunga. So mo na siya. By chap kini nga study. Naidako ni siya nga naidako ni siya na connection sa atong mga 70 Adventist. Kaysa 70 Adventist man gini siya naka-address og sa kalibutan. So mo ni siya. Ang sunod ani dito tas Ezekiel 9. Dagang salamat o Diyos nga ikaw nagapakigsulti ka namo karon pinagi sa pulong nimo sa balaang kasulatan o diha sa Espiritu sa tagna. Dagang salamat o Diyos sa imong pagpahibalo namo niining tanan aron sa ingon niini kami usab mamaandam o ingon usab mahimo usab kami nga instrumento aron sa pagpahibalo sa imong mga katawhan o Diyos. Dagang salamat o Diyos sa imong balang espiritu nga nagtabang ka namo karon nga amo kini masabtan sa tin-aw pinagi sa imong alagad Brother Jury kapadayon na iya nga kamaayo magadasig sa matag karon og unya sa walay pagkapuol nga magatudlo ka namo. Maingon usab kami Ginoo, tabangi kami nga makalahutay aron usab sa ingon ni ana ikaw mahimaya diri sa matag usa namo kakinabuhi. Karon Ginoo magapanguli kami sa matag usa namo kapuloy-anan, ikaw magauban ka namo bisan pa maning maong panimalay usa kami sa imong gugma o padangata kami ugma sa kabuntagon aron makapadayon kami sa pagsimba nimo sa imong adlaw nga balaan. Salamat nga ikaw magatubag magapasaylo sa mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen.